Si ate, plus size. Si kuya, borta. Sa pagkukross ng kanilang mga landas, si ate na tinatawag ang sarili na tabs, mai-inlove kaya kay abs. Bata pa lang daw, tabain na talaga si Pash. Pero sa kanyang pagtanda, nagsimula na raw lumobo ang mga panunukso. Nung high school, tinawag akong hippopotamus, kasi ang laki ko, ganyan. Sila laki, mga bully pa. So parang ako yung lagi nilang napapansin na pagtripan, hindi ko alam. Parang minsan ako naiiyak na lang. Hanggang umabot siya ng mahigit 80 kilos. Yung depression na yun is yung parang bakit hindi ako magka-boyfriend dahil ba siguro ang taba ko. Sinubukan daw niyang magpapayat, nag-diet pills at nag-gym pero hindi niya napapangatawanan. Dati sa totoo lang, pag nagpo-post ako ng picture sa Facebook, medyo ini-edit ko pa eh. Yung talagang usog-usog, ganyan, ang daming apps para pumayat tayo. Nagka-jowa naman siya. Pero nahuli raw niya itong nagte-text sa ex. Bigla ko na lang tinignan yung phone niya. Tapos magpunta ko sa messenger, ayun, nabasa ko ba, I love you, ganun. So ako, nagulat talaga ako, nabigla ako na, totoo ba to? First time mo makahuli ng ganun? Parang ang lamig-lamig sa pakiramdam. Parang sa inis ko, hindi ko na-control, hindi ko napigilan yung sarili ko. Nasuntok ko talaga siya. Alam mo, gusto mo na talagang mamatay, gusto mo na talagang mawala sa mundo. Gusto ko na pumunta nun sa ibang lugar, kalimutan lahat. Di ko alam kung paano mawawala yung sakit. Yung sumunod naman niyang BF, siya pa raw ang bumabiyahe mula Caloocan, pa Bulacan, makasama lang. Huwag kang pumasok sa isang relasyon na gusto mong masabing may boyfriend lang. Kasi sayang yung time. Imbis na sana, nag-focus ako sa self ko, sa family ko, or sa friends ko, di ba? Mas nag-grow pa ako. May nakaigihan din daw siya sa opisina na nauwi sa MU, malabong usapan. Ang hirap, andun ka na naman sa point na, syempre type mo yung guy, cutie, ganun. Kaso, walang label. Natatakot ako magtanong kasi baka hindi ko gusto yung sagot. Tinanong ko siya, tapos wala, mas mabuti daw na friends na lang daw kami. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala kang pakialam! Matatanggap ko lahat eh. Kaibigan mo ako. Oh yes, kaibigan mo ko. Kaibigan mo lang ako. And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my friend! Dito na pinanghinaan daw ng loob si Pash kung meron pang magmamahal sa kanya. Kaya ang naging karamay niya sa kanyang wasak moments, pagkain. Noong mga college talaga, ang bilis. Parang doon na ako naging 80. Ngayon, ano na ako 92? Pero bumangon si Pash, unti-unting tinanggap at minahal ang sarili. Buti na lang din, parang medyo pinanganak akong may confidence talaga. Hindi ko alam kung paano siya nag-grow. Hindi ko kasi nakikita yung sarili ko na mataba sa salamin. Wala akong pake kung medyo kita yung tiyan ko. Naisipan pa nga niyang magnegosyo ng plus size na mga damit at swimsuit na siya rin ang nagmo-model. Parang tinake ko siya as inspiration, yung mga nangyari sa akin, na gusto ko rin maka-influence, maka-inspire ng other people na wag mahiya. Kahit chubby sila, kahit healthy sila, kahit extra sexy sila, kaya nilang dalhin dapat yung sarili nila. Hanggang may isang lalaking natuwa sa kanyang posts. May friend ako sa Facebook na nag-share ng post niya about body positivity or no to body shaming. Natuwa ako kasi positive, sobrang positive ng post. Nagandahan din ako kay Pash. Hindi naman natin kinakaila na maganda si Pash. Andun tayo dun sa point na gusto ko muna siyang makilala, gusto ko siyang may interest. Parang pausbong na crush. Ang nag-message kay Pash, ang hunk na si IM, na dati naman daw patpatin. Doon ko naranasan din yung hindi ka confident sa sarili mo. Na parang merong something na kulang sa'yo. Si IM nag-workout at nagka-abs.
Nung una nahirapan ako, medyo na-discourage ako dun sa mga parts. Siguro yung mga 1 month na, tapos parang titingin ka sa salamin, wala nangyayari. Pero siguro, nag-push din sa akin yun na kailangan ko pang magpursige. Kagagaling lang daw niya noon sa heartbreak nung nakita niya ang post ni Pash. Yung interaction nyo with each other, habang tumatagal, lumalalim, mas lumalalim din yung attraction mo. Hindi na dun sa physical na katawan. Same time, may mga interest siguro. Mahilig kami sa food, travel, music, tsaka hindi siya maarte. Matapos ang isang linggo, nagkita sila. Parang pakul lang, ganyan. Uy, ganun. Sa isip-isip ko talaga, hala, fresh ni kuya, ganun. Parang cute-cutie. Magugustuhan kaya ako nito. Kasi para sa akin, ang ganda na ito, parang hindi ko alam kung paano ako makikipag-meet. Sobra akong kinikilig nung magkausap kami. Pero patago, syempre. Parang tumitingin lang ako sa kanara ganyan, kumakain. Ay, Pero si Pash, nag-aalangan. kinakabahan ako. Syempre baka mamaya sabihin niya, hala, mas malaki pala siya sa personal, yung gano'n. Parang ang cute niya naman para sa akin. Sa totoo lang, mas maganda siya sa personal kaysa dun sa mga pictures niya. Starstruck ako. May times na hindi ako nakakasagot sa mga pag nag-uusap kami. Kasi parang may totoo ba to? Hindi ko totoo ba talaga to? Yung parang napapaano pa ako, napapatalon-talon na ewan. Parang haggard ko sa personal, no? Ganyan-ganyan sa niya. Hindi, ang fresh mo kaya. Ay, mga ganun. Lalalala. Tantanan mo nga ako, kuya. Charot. Hanggang sa may inamin si Ayem. Ikinasal na raw siya noon pero hiwalay na sila ngayon at meron na rin siyang anak. Sa case naman ng ex-wife ko, we're good. Nasa akin ang baby ko. Masaya na siya sa bagong pamilya niya. At napag-uusapan na din yung annulment. Magkatuluyan pa kaya ang dalawa? First time niya sinabi sa akin na married siya. Actually, doon ako nabigla. Teka, okay na eh. Yung ganon. Sa mga previous relationships ko, alam ko maraming nag-fail, pero I can say na hindi ako nag-cheat. Walang involved while meron akong girlfriend. Siyempre, hindi ko na maiwasan na hindi mapaisip, di ba? Gusto ko pa ba siya? Yung ganon. Pero tinanggap ko pa rin naman kasi nung kinuwento niya sa akin yung naging experience niya sa past niya. Ayun, nag-trust ako sa kanya. Si Ayem, sinurpresa si Pash ilang araw bago ang 27th birthday nito sa Palawan. Advance happy birthday, I love you so much. At sa mismong birthday ni Pash nitong May 18, ibinigay na ng dalaga ang kanyang matamis na oo. Ang kanilang relationship, syempre, para maging official, ipinost sa Facebook at nag-viral pa. Pero kahit confident sa katawan, mag-e-exercise pa rin daw si Pash para maging healthy. Kasi ngayon, na-realize ko din na kahit plus size ako, gusto ko rin maging physically fit. Para tulungan ang kanyang girlfriend, ang inihanda ni Ayem sa kanilang first weeksary, jogging day. Bali. Nainis ako! Unang-una, salamat. Hinayaan mo akong ibigay yung sarili ko. Hinayaan mo akong express yung love na meron ako. Thank you kasi tanggap mo ko kung ano ako, sa size ko, syempre, di ba? Lalo na cutie-cutie mo. Thank you and I love you. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.